So what's up mga langga? Good morning and happy Wednesday po sa ating lahat. Magandang araw po mga langga. So for today's video ay as usual, morning na morning, of course. Coffee is life pag tayo mga Pinoy mga langga. Pero mas maganda mag-coffee tayo kasama ang buong family. Kasi ma-open natin yung ating mga kuan at mga topics, iba't ibang topics mga langga. And ngayon po ay hindi po kami masyadong magtatagal dahil meron po kaming pupuntahan na napakagandang lugar para sa amin po. So, ito na po yung araw na pinakakahintay ng aking dalawang magulang, ng aming dalawang magulang ni Mama at ni Papa mga langga. Dahil ngayon po ay merong blessing na naman na dumating galing sa ating tita, galing sa aming tita na nasa California. So, siya po yung, kung nanonood kayo sa vlog namin, mula umpisa, mula noon hanggang ngayon, siya po yung original na sponsor talaga namin. Siya yung nagpapagawa nitong bahay. Lahat-lahat ng mga na-achieve namin na maganda, siya po yung dahilan. Siya po yung OG talaga, original na sponsor namin. So thank you ulit tita dahil tinutupad mo po yung matagal na pangarap po talaga ng aking mga magulang, ni Mama at ni Papa, na magkaroon, mapacheck up yung kanilang mata at magkaroon ng bagong eyeglass. So yan po yung pangarap ni Mama ko dahil yung eyeglass kasi ay mahal, kaya hindi po kami hindi namin afford. Mabuti na lang at merong mabuting puso talaga kagaya ni tita na ayun, tinutupad niya yung pangarap ng mga seniors natin na magulang, no. So si Papa din, meron na naman siyang eyeglass si Papa, kaso lang yung eyeglass niya ay wala ng kabilang tainga. Kaya yun kanang nag-grant yung kanilang wish na magkaroon sila ng bagong eyeglass. So, pagkutano na to si Inahan. Inahan, kumusta naman ka? Karon, imong paminaw sa imong kalawasan? Okay man. Umayo na ka. Oh. O, nya, unsa may imong ikasulti nga na umaabot nga bagong eyeglass? Daghang salamat, Inday. Daghang salamat. Yes. Yato sa pagkutano ng atong amahan. Pang-amahan sa buhat. Hi. Gupo ha, yelo man, murag ka ng, murag couple o. Yelo ya. Yelo sa couple. Pagtanong ba mo ha? Unsa po, sabi mo, sultin mo pa, na kay, umaabot nga eyeglass. Salamat kayo. Matinati lang nga ito mata. Yes. Yan po si Muna, mga langga, gwapa kayo. Murag ka anak Presidente Biray. Yeah. So ayun mga langga, sobrang saya nila ni Papa nga dahil kahit papaano, kahit matanda na sila, medyo luminaw-linaw konti yung kanilang paningin sa pamamagitan o sa tulong ng eyeglass. So yun, sabi ko kay Mama, humiling ka sa simala na sana magkaroon ka ng kahit konting linaw ng paningin. So hindi man niya mabigay sa iyong sarili, pero at least ma-instrumento si Mama Mary na binigay, yun nga si tita, na magkaroon ka ng linaw sa iyong mata. So wish granted pa rin kahit papaano, no, dahil kahit papaano ay malinaw ang kanilang mata dahil sa pamamagitan ng eyeglass. So punta po kami ngayon sa EO Danau. Samahan po namin sila, kami si Insik, si Muna, ako. Samahan po namin silang dalawa magpa-check up doon at mamili ng eyeglass. Kaya ulitin ko, thank you ulit kay tita na nasa California, ang aming original talaga, ang pinakamamahal namin na tita. Thank you very very much po sa inyo. Ito yung sponsor mga langga, si tita, yung sponsor na hindi nang brainwash. Ito yung sponsor na hindi ka nang bad influence sa kanyang sinusuportahan. So ganyan sana no lahat, no, yung magbigay ka ng tulong na bukal sa yung loob na walang hinihingi kapalit. So samahan nyo kami ngayong araw na to mga langga, puntahan natin ang EO Danau at ayun, nag-arkila kami. Gusto ni tita na maganda yung aming biyahe, kaya nag-arkila kami ng tricycle, yung sinakyan namin papuntang ospital. Pero kami ni Insik ay magmumotor papunta doon sa bayan, tapos pagdating sa bayan, sasakay na kami doon sa tricycle papuntang Danau. So samahan nyo kami ngayong araw na to mga langga sa napakagandang lakad namin. So kape muna kami para hindi masyadong magutom sa daan. Pagkatapos ng ilang sandali mga langga, ayun, nagbabiyahe na po kami ni Insik papuntang bayan. So sila Mama at saka si Muna at si Papa na una na. Nakasakay na sila doon sa tricycle or tinatawag dito sa amin na bao-bao. So ayan no mga langga, tayo dyan, nakakilay. And of course, first time ko talagang magsuot ng earrings kasi
Ano ako kanang nainggit ako kay Muna ba na may earrings siya kasi mama. So ayun mga langga, no, andito na kami sa tricycle. Kasama ko yung mama ko. Mama, bye. And of course, si Muna dito sa kabila. Si Papa naman po at saka si Insek ay andyan sa harapan. Insek. Ay, si Papa andito. Nasa driver mga langga. So, ito yung sinasakyan namin mga langga na na tricycle. Buwang sa bahay ng driver. Ah. Sa isip tayo. Ito yung narentahan. Thank you ulit, tita. Wato kita siguro nagdanas. Ano niya kay Juan. Ako. Thank you po ulit dahil anang sa pa-eyeglass ni mama at saka ni papa. So, abangan nyo mamaya mga langga. Nagbabiyahe na kami papuntang Danau. So, abangan nyo na lang mamaya. Ano yung nangyari? Ano yung nangyari? Ang ganda ni Muna. Liwat siya ni Mother. Liwat ni Mother Earth. So yan sila Insik mga langga para klaro nyo silang makita. So ayan po yung pwesto nila. Nasa harapan po sila. Nasa gilid po sila ng driver. Silang dalawa ni Papa po. Yung driver nasa gitna. Tapos si Insik tsaka si Papa. Ang ating birthday boy. Ang aking pinakamamahal na father. So ayan po siya. Tapos si Insik naman po ang nasa kabila. Tapos kami naman po tatlo ni Mama, ni Muna at saka ako ang nasa likod mga langga no. Sa mga oras na yan ay sobrang na talagang init kahit umaga pa lang mga langga no. Pero it doesn't matter kung gaano man kainit mga langga. Ang importante, napaka-importante talaga ng lakad namin ngayong araw na to. Kasi isa ito sa katumanan ba or katumanan sa mga pangandoy sa kong ginikanan. Char. Sa kuan ba, dream come true para sa aking dalawang magulang. So ayan mga langga no. So medyo mataas-taas talaga yung oras ng ating pagbiyahe dyan. Pero okay lang dahil nag-i-enjoy naman kami na panoorin yung mga langga. Yung mga nakikita namin sa gilid ng kalsada. So maraming establishments. Ganito siguro talaga mga langga kapag paminsan-minsan lang tayo paminsan-minsan lang tayo nakakalabas ng bahay. Lalo na sa amin sa bukid ay paminsan-minsan ka lang talaga makakapunta dito sa bayan. So ayan, nakarating na kami dito sa terminal ng Gaisano Capital sa Danau. Tapos ayan, karay-karay na naman natin si Mama no. Dahil hirap nga po siya na tanang makakita, and of course at kailangan po talaga siyang alalayan mga langga lalo na sa pagtawid. So ayun mga langga, dito na kami sa Gaisano Capital, pero ang problema nasira pala yung EO branch dito sa sa Gaisano. Lumipat daw kaya naghintay muna kami. And ito sila Mama. Naghintay muna kami mga langga ng pumunta si Insik doon sa San. Doon ba lumipat yung EO nila doon lumipat. So pinuntahan muna ni Insik doon. Tapos pag andun, balik punta tayo doon. So ayan mga langga no. Hintay muna tayo dito. So pagkalipas ng ilang sandali mga langga, dumating na si Insik at ang balita niya ay hindi pa daw nag-ooperate yung EO sa Sans. Sans po is place po yan dito sa Danau. So ayun, napagdesisyonan na lang namin na meron pa namang isang optical dito. Yun ang Devantage Optical mga langga. So doon na lang kami. Tapos nagtingin-tingin ako sa kanilang nag-stock ako sa kanilang store or sa kanilang page. Marami namang nakasubok at maganda naman ang kanilang service mga langga. Kaya yun, libreng check-up din. Tapos bibili ka lang ng eyeglass. So depende po yun sa grado ng iyong mata. So ayun, naglalakad na po kami dyan papasok doon talaga sa looban ng Gaisano Capital. So kasi nasa nasa may bandang likod kami. Tapos yung Devantage ay andun sa pinakaharap talaga. So pagpasok sa entrance ng Gaisano Capital Danau, so andun sila sa gilid ng pintuan mga langga. Kaya medyo malayo-layo yung nilakbay namin dyan.
para lang talaga makapunta doon. So yan yung ano ni mama, yan yung lakad niya, nagtaki ang masakit po doon kasi talaga yung tuhod niya mga langga. Kaya nakakaawa talaga si mama, no. Siguro din dahil din sa kanyang edad na, kasi si mama ay mag-80 na po siya next year. So 79 na po siya ngayon. Medyo mataas-taas na po talaga yung kanyang edad, kaya siguro ganito na din yung kanyang nararamdaman. So maswerte nga kapag nakaabot tayo ng ganitong edad mga langga, hindi natin alam kung hanggang kailan lang yung edad natin, lalo na sa panahon ngayon sa ating mga kinakain, sa lifestyle natin. So yan po yung The Vintage mga langga, optical. So dyan po kami magpapa-check up at papaalam na din po ako kay tita na instead of sa EO kami ay sa The Vintage po kami. So ay nagtingin-tingin kami ng kanilang store or kanilang lugar. So maganda naman, maaliwalas. Tapos sabi nung kanilang clerk or kanilang diyan, tumao dyan sa ano na yan, sa optical na yan, na alas 10 pa daw ang dating ng doktor. Kaya naghintay-hintay muna kami dyan mga langga. At maya-maya sabi niya pwede na daw kaming mamili ng mga frame, or pwede na daw kaming pumili kung ano yung frame na gusto namin or gusto nila ni mama at ni papa, or yung bagay sa kanila. Kaya ayun, ang dami talagang eyeglass, madaming frame. So yung yung glass niyan ay wala pa siyang grado. Lang yan, kanang display lang siya ba. Wala pa siyang grado talaga. So kapag nakapili ka na ng frame, kung ano yung frame na mapipili mo, pagkatapos ng check up ay papalitan nyo ng lens. Depende sa grado ng iyong mata, kung ano yung resulta ng check-up mga langga. So akala ko talaga sabi kasi nila sa kanilang page ay nasa 400 lang to 800 yung mga eyeglass. Yun pala, ang mamahal mga langga, oh my goodness, grabe. Yung sa frame pa lang, nasa 3,000 plus na siya, almost 4,000 na sa frame pa lang. So hindi pa yan kasama yung yung lens. Lalo na kapag mataas yung grado ng mata mo, malaki talagang babayaran mo. So ayan nakikita nyo dyan sa banda na yan, nasa mga 2,000 plus na o almost 3,000 yan. Pero yung nakalagay dyan sa na yan ay nasa 3,000 na talaga. Tapos dito naman sa kabila, dito kami namili. Pinilian ko si mama ng gusto niya, yung komportable siya, yung bagay sa kanya. So namili kami dyan sa bandang yan. So kasi sa pababae kasi halos dyan sa napilian namin. Dyan naman sa kakinapapa, halos panlalaki din. So ayun, nagpipili-pili sila mga langga. Yun talagang sinabi ko sa kanila, yung komportable sila na hindi sila mahirapang magsuot sa kanilang mga eyeglass, at hindi sila maghihindi na isuot dahil masakit yung Kaya sinabi ko, yung komportable talaga, yung saktong-sakto, bakat na bakat, at hindi kayo nahihirapan. So yun, nagpili-pili siya. Si Papa dyan ay matagal na kapili kasi yung choices niya ay 3. Kasi yung choices niya ay gusto niya yung lapat na lapat sa kanyang mata, yung lapat na lapat talaga. Tapos sabi ko sa kanya, mamili ka dyan sa 3. Tapos yung pinaka-komportable yung piliin mo, yung pinaka-komportable talaga sa mata mo or sa mo, dito sa mukha mo, at yung bagay sa'yo. So yung 3 naman na nagpipilian niya ay parehong bagay sa kanya. Kasi maliit kasi yung mukha ni Papa mga langga. Tapos yung napili niya ay medyo malapad. Kaya bagay na bagay sa kanya. Tapos 3 nga yung napili niya. Kaso lang, hindi pwede yung 3. Sabi ko sa kanya, isa lang muna Papa, kay mahal man. So baka umiyak si tita kapag tinatlo mo. Si mama naman dyan ay mabilis nakapili. Kasi yung pinili niya ay yung hindi talaga madaling mahulog ba. Kasi yung kanilang yung mga maliliit yung mga ilong natin, pareho kami, bukad yung ilong ni mama, mga lisngag. So ayan, nakapili siya dyan. Pero yung gusto ko yung yung purple, kasi bagay na bagay sa kanya, parang may pagka-pink na purple. Tapos yan yung pinagpipilian namin dalawa. Tapos yan yung pinaka-final talaga, yung purple na yan. So maganda sana yung magpaano din ako ng anti-rad, kasi yung mata ko din din minsan kanap-kanap ba, pero tsaka na lang muna tayo muna sila lang muna, kasi pinaka-importante talaga sila dyan mga langga, kasi
hirap na talagang makakita si Papa din. Paminsan-minsan din siya masyadong malinaw yung kanyang paningin. Minsan naman okay, minsan talaga malabo mga langga. So may mga edad na nga sila, kaya kailangan talaga silang unahin. So maya-maya niyan, dumadami na yung customer mga langga. So, naghihintay pa kami dyan ng doktor kasi ngayon doktor hindi pa talaga dumating. Parang alas 10 pa yata yung dating ng doktor. Tapos, yan, ano muna ako, nagtitingin-tingin muna ako dyan sa paligid. Tapos, dumadami na talaga yung tao, maya. Marami ding nagpapaano dito, ng kanilang mga eyeglass, nagpapa-adjust ng kanilang eyeglass. Meron din iba, nagpapalit ng kanilang ng kanilang lenses. May iba-ibang customer ba? So, ayan, after so many hours, minutes ready ay dumating na yung doktor at si mama yung unang chinek mga langga. So ayan yung pag-check mga langga. Si Insik yung assist ko kasi ako yung nag-video. Kasi baka mahirapan si mama kung ako yung mag-assist. Kaya yun, chinek na ng doktor mga langga yung mata niya. So siya talaga yung pinauna ko. So, yan yung pag-check ng ng Advantage Optical. Maganda namang klase ng kanilang pag-check. Sigurado talaga. Tapos yun, tinawag kami ng doktor or kinausap kami na ang mata daw ni mama ay hindi na daw, wala na daw image. Or para bang kung sa gulay palanta na ba? Para bang yung mga veins bito ng kanyang mata ay wala na, lanta na. Tapos na talaga, wala na siyang image. So, tiningnan ko yan, yung tinitingnan ng doktor kasi parang hindi kami makapaniwala ba. Okay sana, sabi ng doktor, okay sana kung yung isa man lang, medyo healthy pa. Tapos yung isa ay medyo lanta na, okay pa, may pa siya, may posibilidad na makakahanap kami ng lens na makakapagpapalinaw kahit pa paano. Ang kaso lang, yung parehong mata ni mama yung lanta na. Kaya yun, sinabi ng doktor na mag-usap kami mamaya. So ayan, si Papa na naman yung chinek. So ayan, chinek si Papa. Tapos medyo healthy pa naman yung mata ni Papa, pero mataas talaga yung grado. So sabi ng doktor, yung kay mama ay baka daw dahil sa edad niya or dahil sa kanyang high blood. So kay Papa naman, mataas na yung grado niya. May sinasabi yung doktor na medyo nagdidelikado na din ang mata ni Papa kasi nga may para bang may gabo na din ba, or parang may na din, medyo malaki-laki na din yung damage ng kanyang mata. So ayun, si mama, habang chine-check si Papa, kinakausap ko si mama kasi gusto niya, sabi ng doktor na magpa-opera, pero kasi yun lang yung tanging paraan para medyo luminaw-linaw yung mata niya. Ang kaso lang talaga, ayaw talaga ni mama. Tapos sabi naman din ng doktor na risky daw kung pipilitin namin si mama dahil may edad na, kanang high blood pa. Kaya yun, wag na lang. Tapos yun, pagkatapos i-check ni Papa, yun nga, sabi niya yung lens ni Papa ay ipaprocess, hindi pa pala, papabasahin pa si Papa doon sa loob. So habang nagbabasa si Papa doon sa loob para yung kung ilang grado niya. Pagkatapos pong i-check si Papa, so ayun, na pagdesisyon na yung eyeglass ni mama ay yung transition eyeglass para para meron lang talaga siyang magamit, kasi sabi niya gusto lang niya na meron talaga siyang magamit, kahit sinabi ng doktor na wala talaga siyang mai-recommend na eyeglass na may lens or may grado ba, kasi nga wala nang maano sa mata ni mama. So yun, ang sabi lang ng doktor ay yun na lang yung yung transition na eyeglass. So pagkatapos namin doon sa optical, nakuha na namin yung eyeglass ni mama. Since 1 up to 2 weeks pa yung kay Papa, ay dumiretso na kami dito sa Mang Inasal mga langga para magtanghalian. So tinawag na lang din namin yung yung driver na sinakyan namin para makasama din sa amin sa tanghalian. So kain tayo mga langga. So paminsan-minsan lang po talaga kaming makapunta dito sa Danao, kaya sinusulit na namin yung pagpunta namin kasi nga malayo, at saka mahirap talaga sa lalo na ngayon na
pahirapan yung paghanap ng sasakyan dahil ano na lang, madalang na lang yung nagbabiyahe mga langga dahil sa mahal ng gasolina talaga ngayon. So ayan, pasensya na kayo kung ganyan lang yung yung na video namin dahil nga maraming tao nakakahiya, baka magpagalitan tayo kapag na-videohan natin sila mga langga. So kain tayo, nag-order na rin ako dyan ng yung mga only rice na na chicken inasal, tapos yung 8 ounce lang naman, yung pinakamaliit na halo-halo lang para para panghimagas. So ayun na, sakto na sa amin yan mga langgaan. Pasalamat din ako kay tita dahil nung sinabi ko sa kanya na magla-lunch kami dito, wala daw siyang problema. Mag-lunch kami hanggang sa gusto namin dahil paminsan-minsan lang naman daw, kaya sobrang na-appreciate ko talaga yung tita. Maraming salamat talaga, no. Dahil ngayon lang ulit kami nakabalik dito and first time pa din po ni mama na makapasok daw sa ganitong kainan at makakain ng mang inasal. Kaya talaga memorable sa kanya. So andun siya. Andun siya sa may pinakadulo. Hinayaan na lang namin na kumain mga langga. So habang nagvo-voice over ako, nagugutom na naman ako eh. Ang sarap kasi ng inasal na yun. Tingnan mo nga. Napaka-juicy, napaka-tender. At meron pang payelo-yelo sa kanin, no? Kaya sinusulit namin yung yung manok dyan na malaki. Kaya ang dami ding tao dyan mga langga. Nag-aagawan talaga kami sa upuan tsaka sa mesa. Dahil daming tao dyan kasi nga pang lunchtime. Tapos daw kanang may graduation din daw, kaya madami talagang tao. Alam nyo, hindi pa nga kami tapos kumain, may mga tao na sa likod namin dahil nag-aabang sa namin, sa mesa ba. Nakakaawa naman kasi yung iba may mga dala pang bata. Kaya sinabi ko, bilisan na lang natin sa pagkain dahil para naman makakain din yung iba mga langga, no. So ayun, pasalamat din kami kay Lord dahil binigay niya sa amin ulit si tita, or binigyan niya sila mama ng ng blessing na pangmatagalan talaga at nagagamit talaga ng mga seniors na parents natin, no. And of course, nadamay na rin kami dyan ni Insect tsaka ni Muna. At nakapasyal pa kami, nakakain pa kami ng mang inasal, no. Yeah, thank you ulit. Thank you so much po ulit sa inyo tita. Alam ko na mapapanood mo tong video na to. Sana lahat ng tao katulad mo na willing magbigay ng walang hinihingi kapalit sa binibigyan. So may mga tao din talagang ganun, no, na para bang dahil nga tulong sila or nagbigay sila, nag-sponsor sila, para bang kinokontrol nila ang buhay ng kanilang tinutulungan. So hindi pagtulong ang ganun mga langga, no, hindi pagtulungan doon, hindi bukal sa loob. So ayun mga langga, papauwi na po kami. Ayan, dito na kami sa loob ng tricycle. So tapos na po kaming magpa-check up ng mga mata ng aming mga magulang. So ayun, uwi na po kami. Nakasakay lang po namin at sobrang init ng panahon. At busog na din po kami. Busog ka? Busog. Sure, oy. Tingnan niyo yung eyeglass ni mama. Pero napandol. Asa mami? Doon lang. So ayun, abangan nyo kami mamaya. Update ko kayo mamaya sa sa lakad namin. So thankful tayo, no, kasi successful yung natin ngayon, yung lakad natin. Tapos kay Papa, babalikan daw yung kay Papa na eyeglass 1 to 2 weeks. So ang babalik na lang doon ay si Papa at saka si Insik. Kasi kailangan bumalik ni Papa doon para sa further instructions kung paano gamitin yung eyeglass niya. So ayun, at least no, may bago ng eyeglass sila si Papa at saka si Mama. Kasi kung wala siguro si Tita, ewan ko kung makakapag-eyeglass baka nilang duha. So thankful tayo, no, sa ating original sponsor, Tita. Ingat ka, maraming salamat kasi tinupad mo yung kahilingan ni Mama at saka ni Papa
hindi man masuot ni Papa yung kanyang bagong eyeglass sa kanyang birthday, pero at least hihintayin na lang niya na dumating. So, ito namang earrings ko mga langgay, ano lang to, mura lang sa TikTok shop. So yun muna mga langga. Magbiyahe pa kami, kaya update ko kayo mamaya pagdating namin. So yan mga langga, ayan na, ito na po yung eyeglass ni Mama. Oh. Yan po yung transition eyeglass na kapag mo nandito sa loob mo itom, sa labas mo itom, nandito sa loob puti lang siya. So anong paminaw nimo, anong tanaw nimo? Okay lang? Okay ra. Masaya ka? Iya. Masaya niya, marami lagi nag-uol. So yan mga langga, yan po yung eyeglass. Kay Papa po ay 1 to 2 weeks pa po bago dumating. So hello mga langga. So nakauwi na po kami dito sa bahay mga langga, no? So medyo talaga kay grabe gid kainit ng taon sa bawas mga langga. Tapos kahit ganito man ka kakapoy, kainit, achieve pa rin dahil meron ng eyeglass si Mama at si Papa. So yun nga, Mama po nung ma-check up ay kailangan daw operahan ang kanyang katarata dahil kung sa last stage or ang ibig sabihin ng doktor mga langga ay wala nang image ang eyeball ni Mama. So kailangan operahan na lang dahil wala nang eyeglass na pwedeng sa kanya dahil grabe na yung katarata ni Mama. So ayun, tapos dahil tinanong ko siya kung anong mga posibleng dahilan kung bakit nagaganon. Sabi niya dahil may diabetes baron yung pasyente, pero wala namang diabetes si Mama. High blood meron, tapos sa katandaan na din kasi Mama is almost 80. Next year is mag-80 na si Mama, kaya ayun, siguro dahil sa edad na din, kaya ang ni-refer niya ay yung eyeglass na transition. Yun na lang yung yun na lang yung kanang binigay niya kay Mama. Yun na lang yung in-offer niya. Mahal siya, may kamahalan talaga kumpara sa normal na eyeglasses, pero okay lang din. Ang importante ay meron pa ring paraan para makakita kahit paano si Mama. So ayun, transition yung eyeglass, yung kapag nandito ka sa loob ng bahay puti, pero kapag pumunta ka daw doon sa sa mainit, iitim. Yun siguro yun, correct me if I'm wrong. So yun mga langga, kaya si Papa naman po ay medyo na din, malaki na yung grado ng kanyang mata. So ayun, chinek yung kanyang mata, malaki na yung grado. Tapos ang sabi ng doktor, so ayan mga langga, yun nga, malaki na yung grado ng kanyang mata. Tapos yung lens nila ay kailangan pang i-order doon sa Manila. So wala silang available na lens para sa grado sa mata ni Papa, kaya kailangan order. So ayun, it takes 1 to 2 weeks bago dumating. Tapos kailangan bumalik ni Papa doon para bigyan siya ng advice kung paano isuot yung kanyang eyeglasses. So ayun, medyo may kamahalan din, pero kaya naman. So kayang-kaya ni Tita. Kaya nagpapasalamat po kami kay Tita dahil sobrang thankful kami dahil kahit papaano, kahit matanda ng mga magulang namin ay tinupad niya ang matagal na hiling ng aming mga magulang. Kasi kawawa si Papa mga langga, totoo lang, kung meron lang akong pera, bilhan ko sila talaga ng mga eyeglass. Kaso lang wala pa tayong kapasidad sa ngayon. So ayun, si Papa kasi ay nag-eyeglass lang siya na isa lang yung kanyang kanang diribitaw, isa lang yung handle. Yan, naawa ako. Tapos, di ba nakita nyo nung vlog namin na binilhan ko na lang siya sa Mandarin ng yung fake, yung eyeglass na hindi talaga fit sa kanya. Kaya minsan, masakit yung ulo niya dahil sa eyeglass. Kaya kahit papaano daw, makatulong din sa kanya para makita din siya ng maayos-ayos. So, ayun, kaya sobrang salamat ako kay Tita talaga. Sobra. Si Tita po, sa nagtatanong kung sino siya, kung kayo po ay matagal ng subscriber ng Langga Insik Vlog, si Tita po ay original talaga naming sponsor. So siya po yung nagbigay nitong aming bahay
lahat ng aming ref, kay Sping, siya po yun lahat. Tapos, ayun, tinupad niya pa rin po yung matagal na hiling ng mga magulang ko. Kaya, yun nga, gaya ng sinabi ko sa intro, yan po yung sponsor, yan po yung tao na bukal sa loob ang pagbibigay. Hindi kailangan ng may kapalit, hindi kailangan na masusunod ang gusto niya. Ang sa kanya lang ay mag-enjoy kayo. So, yan, kung ano yung gusto nyo, gawin nyo. So, sana, tita, kung nakikita at narinig mo man itong vlog na to, sana pagpalain ka pa, marami pang blessings ang dumating sa'yo, sa inyong pamilya, good health, mataas na buhay. At sana marami pang matulungan, marami ka pang matulungan. Sana marami pang katulad mo na willing tumulong sa iba, lalo na sa mga nangailangan. So, ayun, thank you ulit. Kaya magpapahinga po muna ako kasi masyado pong mainit talaga, kakarating lang namin. Kasi nagmumotor lang kami, tapos sila si Insik, sila si Mama, sila yung, pagdating dun sa bayan, nagmotor na lang kami, kasi nagmotor kami papuntang bayan, para hindi masyadong mahirapan yung tricycle papunta dito sa bukid. Kasi nga may kabigatan tayo ba. So yun, hanggang dito na lang po muna. Kita-kits na lang po tayo sa sunod na video. At salamat po ako dahil masaya din si Papa sa kanyang birthday. So birthday po ng Papa namin bukas. Kaya abangan ang mga kaganapan, mga langga, sa birthday ng aming pinakamamahal na Papa. So thank you and God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo at mabuhay po tayong lahat, mga langga. So hanggang dito na lang. So great po kayo ng happy birthday kay Papa. So hanggang dito na lang po. Bye-bye.